Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 high school students patay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Panibagong perjury case laban kay Ramil Madriaga isinampa ni VP Sara. Motion for reconsideration kontra injunction sa 85 pesos na wage hike sa NCR, inihain ng DOLE. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 2 estudyante ang nasawi at siyamang napaulat na nasugatan sa isang pamamaril na naganap nitong Martes sa Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Kinilala ng mga otoridad ang isang grade 7 student na si alias Muhammad bilang suspect sa insidente. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ng Ateneo de Zamboanga University ang insidente na naganap sa Junior High School o JHS campus kung saan 2 individual ang nasawi. Tiniyak din ng paaralan na kontrolado na ang sitwasyon at nakipag-ugnayan na sa mga magulang at guardian para sa ligtas na pag-uwi ng mga estudyante. Samantala, ayon sa mga ulat, matapos ang pamamaril ay umano'y nagbaril din sa sarili ang gunman at nasawi. Patuloy ang investigasyon sa insidente kabilang ang pagtukoy kung paano naipasok ng suspect sa campus ang mga armas na umano'y kinabibilangan ng isang Glock 9mm pistol at isang assault rifle. Nagsampa si Vice President Sara Duterte ng panibagong kasong perjury laban sa umano'y self-confessed bagman na si Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office noong Agosto 17. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo, kaugnay ito ng supplemental affidavit ni Madriaga noong Abril 2026 na umano'y naglalaman ng mga maling pahayag laban sa Vice-Presidente. Noong Marso nang naghain si Duterte ng unang kasong perjury laban kay Madriaga na isa sa mga nakatakdang ipresentang witness ng prosecution panel sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Mariin namang itinanggi ni Duterte ang mga alegasyon nito na siya umano'y sangkot sa malaking cash deliveries at na ang kanyang kampanya ay pinondohan ng mga pogo at drug lord. Samantala, sinabi ng impeachment defense panel na walang malaking epekto ang bagong kaso sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Duterte. Naghain itong Lunes ang Department of Labor and Employment o DOLE ng motion for reconsideration sa Pasig City Regional Trial Court upang alisin ang injunction na pansamantalang humaharang sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at dapat munang dumaan sa National Wages and Productivity Commission ang anumang apela laban sa wage order. Ang naturang wage increase ay nakatakda ng ipatupad noong nakaraang buwan at inaasahang makikinabang ang nasa 1.1 milyong minimum wage earners sa NCR. Iginiit ng DOLE na gagamitin ito ang lahat ng legal na hakbang upang maipatupad ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.